Good morning, everyone. I am here at Dagupan City with Toto Morse, the most popular and intelligent political analyst in the province of Pangasinan. Good morning, Morse. And you are also consultants of several mayors in Pangasinan. Yes. And at most, sino yung mga, siyempre, love mo naman yung mga being consultant to them in Maldan, in other municipalities. How is Maldan right now, Morse? Mga bargaining, I wrote before na among the 44 towns in Pangasinan, there are 8 richest towns. Mangaldan is one of the, hindi ko nagkamali, one of the top 4. Kasi si Mangaldan, 560 o 530 million ang per That's internal. yung annual appropriation budget niya. Sa Iraq, internal Kasi revenue ang, allotment. according to the Department of Finance, putangin na, yan ang wala sa ibang media na meron tayo. Because you Ang read. classification ng first class town is 200 million above. Yes. Kalasyaw, first time 510 million. Mangaldan is 500. 530 hindi ako That's naman. the internal revenue allotment. How about the business? Kaya nga, Sources. kanya internal revenue allotment. Iba kasi yung Kasama IRA. na- Hindi, IRA saka local. net Local worth na- business Usually naman, collection. usually dyan naman sa annual appropriation budget, parang 70% dyan, value added tax saka custom eh. National eh. Kaya nga, pati si Aguilar, si San Jacinto. Wala ka bang statistics doon sa local business collections? Si Mangaldan kasi pa yun eh, thriving na town yan eh, gaya ng Kalasyaw. Ang rule of the thumb, ang alam ko dyan, kung 530 siya, mga dyan sa mga konsigurent, 200. Kasi makikita mo naman yung after population going to San Jacinto, the Gigilonan area is a commercial already. Ito, tanong mo ako, I was with the mayor Ano a siya week ago. mayor, Mangaldan? My beloved Mayor Bona de Vera, na hindi matalo-talo. Ito, may... Bonso de Vera. Kaya nga, ito sasabihin ko sa'yo, tinanong ko si Mayor kasi problema siya sa mga barangay demand. Hindi nagbabayad ng basura. Ang tanong, poblasyon, gilig. Anong nung ko'y poblasyon? Kapatid man na yan nin doktor, Kapitan Saman, yung kinulong ni Bona, kasama si Bonet, si Tonet. Sino lalaki? Si dentist. Naging counselor, nakalimutan ko basta, Quinto. si Quinto, Jojo, may babae pala doon. Kapatid niya. Yes, good morning pala kay Punong Barangay Bilba Quinto o Namit ko kasi kumakain kami sa Japanese. She was the Punong Barangay right now population was my classmate when I was in grade 4 in Central Elementary School. Siya, namit ko. Ngayon, kumakain kami doon kay Ibay Lanas, kay Ibay... Yeah, I saw that in your post. Oo. Tinanong ko, kasi si Mayor problema siya sa mga... Collection, hindi nagbabayad ng mga barangay. Tinanong ko si poblasyon, sinong mas mayaman sa inyo? Poblasyon o Anulit? Putang ina. Anulit. Sobrang yaman pala ni Anulit. Kasi sabi ko kay... Because there are many warehouse establishments. spillover ng Dagupan katabi niya. Ang yaman pala ni Anulit. So, don't you know that... mahal na mahal ko yung Mangaldan kasi nga... Don't you know that Dagupan City Dagupan City at the time when Mayor Gubatan, the famous Bining Gubatan, argued with the city mayor at the time, Fernandez, that they are going to some of the portion of Barangay Anulid. Kukunin ni Dagupan. Dagupan City proposes to Kasi pa niya. portion to annex. Boundary lang yun. Boundary. Ayaw niya masikandili. So, yun nagkaalitan noon, kaya ayaw niyang portion sana, di maging city, baka doon sa bandaron Ako pa. na, election sa November, pero wala yung taga-Mangaldan na amigong. Sino? Ayaw niya maging kapitan. Nagkapitan sa New York City lang natan. Sino? Si Gudo, kapitan na di ba New York City? Kapitan ng... Umalis na sa, di ba? Kapitan di ba Oo, Mangaldan? talugtog. Ang first kagawad niyang kapitan ngayon, nag-migrate na sa New York kasi Gudo. Si Kapitan na doon. Baka doon siya magkakapitan, magbabarang kay Captain. Good morning sa'yo, paring Gudo. But the problem with Gudo is after... Low graduate din si Gudo? Yes, after filing his COC in provincial board, he lost and then he won again as Bakunang Barangay. At that time, wala na siyang kilala. Well, anyway... Hindi mo siya kilala. Putang na si Gudo. Kababata ko sa PMA. Ang tatay niya sa katatay ko magkasama sa pero yung tatay mo, buhay pa. Buhay pa, 97 years old. 97 years old kasi yung tatay mo kumakain ng kimchi. Naghanap pa ng girlfriend niya. Korean veteran. Di ba yung tatay mo? Di ba
Do you remember Oo Mors, na, that pumunta tayo sa kan. Sa Bani! Hinahanap Yes. niya si General Navarro. Yes. Kasi ang tatay ni General Navarro, Colonel yung tatay ni General Navarro, boss niya sa PMA. Well, you speak of Bani. I would like to Oh, greet si- Attorney Artemio Amon, my good friend. Punta ang kaibigan ko dun, si Boying, saka si anak niya. Oh. Si Mayor Boying, Sa saka Palafox. sino yung babae? Ah, Si Mayora. Kaya nga. Lagi kami nagkikita sa Sanggunian. Saka yung brother nila, dating Palafox. 3-star general, naging Gwyn. naging Gwyn Palafox. Naging Oh. secretary natin. Well, by the way, you speak about Western Pangasinan. Would like to greet also our Si Dasol, boss, si Dasol. my boss. Yeah, Isadong Bernal, your mayor there. And, The General Sadong Bernal. The returning mayor of Bolinao, Congressman Boying Celeste. Matagal na ako din Matagal na. Pinsan ng Punta tao na. sa akin yan. Kasi sila Punta natin this Friday or Saturday. Magpaalam muna kay Harold kasi magagalit si Harold pag di ka nagpaalam. Never mind Harold Barcelona. Ay, Bolsonaro. Ay, well, anyway. We'll go back to Maldan, Mors. That's my Maganda you know, itong vlog mo, hometown. kasi nagkaroon na natin. And, you know, Mayor Bonafide Vera, actually is our relative. It's only that we part ways because of politics. You know, Kasi alay ka sa mga Lamino. because I'm allied with Tony Raul Lambino, although we differ from political persuasions nationally, but in local, I would like that Lambinos shall return in Bangaldan as chief executive, you know. Si Raul Lambino, saka si Mark, pag nanalo si Sara Duterte, putang ina, secretary or undersecretary yan. Sinabi ko kayo Mark Lambino yan. Yan ang, sila Brian Lim, yan ang mga kan dito pag nanalo si Sara Duterte. Yan ang mga siga sa... You delete the pag. Ha? You delete the pag nanalo if O kung if nanalo. and when. Ipagdasal lang natin siya matuluyan ng impeachment. That's conditional. Bros, ikaw, Just like naniniwala. Marcolita says, he argued with Ping Lacson that yung hindi niya pag-yield to the interpellation of Senator Marcolita. Oo, kasi Sabi niya, sabi ni Marcolita, precondition daw yung hindi niya pagpirma doon sa committee report. Well, that's according to Senate President Soto, that's the unwritten rule of parliamentary procedure in the House of Senate because a sponsor, just like Miriam Santiago before, he does not yield to any interpellation. At Marcolita was, parang napahiya siya doon, hindi rin siya si Soto kahit hindi siya abogado, pero yung kanyang he cut his teeth in the Augustine. That's colloquial words, ha? Idiom. Baka, Nakukuha ko lang yan sa Tony's Kambingan. Baka mamaya, baka misinterpret ni Harold, cut his teeth, baka mamaya sasabihin mo. Pinutol Hindi yun. naman ma-misinterpret ni Harold kasi hindi na Harold mag-English si Harold. So, we'll go back to Maldan. How is it? Hindi, okay na. Sabi mo nga, thriving town. Oh. Isa sa 8 na richest towns in Pangasinan. Kasi ang 200 million first class na yan na annual. Si Mangaldan, 560. Alam mo bang may promising na bayan dito? Ano? Bugal yun. Kasi si Bugal yun, ang kanyang first class town na yan, 410 na siya ngayon. Pero yung solar niya ng 1,300, 2 years from now pag nag-operate yan. Kasi yung kalahati But the nag-operate. problem with Bugalyon now is the loan Ah, sa nag-loan bank sila 400. is being questioned now. By Jaime. I don't know. Hindi mo ba alam si ito. When you want to talk about loan, kasi every Monday nandun ako sa Vice Governor's office eh. What's the amount of loan? Hindi, ito mo na province? bigyan kita ng one. Okay. Kung si Dagupan ng budget na ay 1.8 billion. How much is Si Ordaneta is almost 2 billion. Yes. Hindi mo ba alam na umutang ang Ordaneta ngayon ng kalahating billion sa land bank? Kaya ang budget ni Ordaneta ngayon is 2.5 billion. Oh. Nakita ko dun sa agenda ng province 3 weeks ago o 4 weeks ago. Nag-loan sila sa land bank ng kalahating billion, 500 million. So ang budget niya is 2.5 billion na. Pero at least Tinalo niya si Dagupan eh. Si Dagupan 1.8 billion lang eh. Oh. Ilagay mo kahit mag-supplemental pa si Dagupan, basta mas malaki ang budget ni Ordaneta kaysa kay Dagupan. Nagdagdag pa siya ng loan. So, how about the province of Pangasinan? May loan din, no? Omnibus loan yun eh, hanggang 7 billion yan. More, so what do you mean by omnibus loan? Yung ibig sabihin nun, yung anything na pwede niyang utangin, pero hindi niya utangin yan. Parang, ang alam ko dyan, 4 billion ang inutang niya eh. Kasi dahil pinapagawa ng mga edifices. At least para development, earning ba yung mga Kasi yung ginawa ni facilities na yan? Governor, yung ibang building dyan, i-open sa government offices, mga national, land bank,
Magrerenta sila. Alam ko, Yung supra. libre. Yung Usually, supra. Yun. yung supra. Yun. Pero, nung nag-usap kami ni Governor, iko-commercial yung iba doon. Oh. Kasi kung nakapunta ka ng kaya, sabi ko sa kanya, parang BGC. Alam mo yung BGC? Oh. Yun, ganun ang, pati design niya parang BGC. Yan. Kaya pag natapos yan, Kung lahat commercial yan. yung hub, government offices yung iba. Tower eh. Dalawang tower. ang ginawa. Okay, that's good enough. Yes. Kasi if you contract a loan, suppose you have to, mayroong mechanism yan na dapat in years, magkakaroon ng earnings kasi hindi ka lang maglulon kung walang earnings. Oo. Money generating. Oh, scheme. income generating scheme yan dapat. How is Parang- yan, di ba? mga gan, Wala bang development, wala bang ano? Kasi sa si, market or si what? Mayor, amortization nila ngayon from 35 million na inutang din sa Panahon, Mayor na previous. 40 plus kay Marlene Lambino na 150. Market lahat yun eh. Oh. Di ba? At least earning pag market, Earning. ang problema. Nagbabayad ang good news ngayon, nagbabayad na lang sila ng 20 Pero alam mo dyan, million ang a year. ano ko, inaano ko dyan, why not purchase several hectares para i-divert na yung mga wheat market, mga vegetable market, public market. Just like in the city of Candon under Mayor Eric Singson, nakakaroon ng local airport dyan, makakaroon ng vegetable market, meat market, iba-iba parang sinaturalize nila kasi para ano yung traffic, decongestion. Malaki grabe ang improvement ng city of Candon under the leadership of, actually the mayor there is the former congressman Eric Singson, the vice mayor is Attorney Cristel Singson. Well, anyway, Taga-saka, taga-Candon ka ba? anyway, parang basta dyan lang ako. Katabi mo ba si San Juan La Union? Katabi lang kayo? Sa Walao is parang Medyo malayo pa. medyo malayo pero malapit na yun sa Yun natang last kabayan ni Juan? ano nga, Sodipon. May Under Governor Ortega, who is also a Siasi member, no? Maganda yun. Then, Thriving San Fernando City. Talking about Alam yun, lupa, is local tourist. talking about lupa, despite na nagbabayad si Macaldan ng 28 million amortization yearly, Mayor Bona was able to lobby sa national government. Kayo, also, 65 Di million. ba magkasama yung vice mayor ngayon? Saka, Oo, smooth sailing. Political ally. Walang problema sa Macaldan ngayon. oh, Smooth sailing. Hindi gaya nung Mejia, saka yung isa pa yung matanda. sino yun? May dati na Kami si Sordilla? Hindi, may Hindi, ba? before Sordilla may matanda ng alay ni Bona dati pero kinukontra siya. Sino? Napinsan yung Johnny. Si Johnny may sekretary, di ba? Di man? Oh. Abalos? Hindi, may isa pa. Si... Hindi natanong ko nga nung isang araw kay Mayor yan eh. Buhay pa pala yun. Sabi ni Anyway, Mayor. anyway, good morning to Mayor Bonafide Vera, Attorney Cabrera, Vice Mayor. Sabi nga, nakita ko sa post niya, dati, kasama niya lang ako sa, yung Fernando Cabrera, yung tatay. Dati kasama niya lang ako sa hearing. Sa hearing. Ngayon, kaming dalawa na parang sila, mag-argue na doon sa But anyway, veteran lawyer naman si Attorney Cabrera. Well, anyway, kahit na natalo si Attorney Joseph Sira, ay practitioner pa rin. Good morning, bro. How are you? Babalik daw si Juan at Tommy Sierra, sabi ni Mayor. Kasi noong isang gabi, nag-dinner ako sa bahay ni Mayor. Sabi ni Mayor, mga heavyweight ang babalik eh. Pero sabi niya sa akin na hindi na siya babalik. Si Hindi na siya Joseph. sa politika. Sino pa yung sabi niya? Si Joseph, si Jojo, yan mga babalik eh. Joseph, si Jojo, may isa pa siyang sinasabi, tatlo yan. Kaya sabi Pero niya, ang ano ko dyan, nasubukan na nila yung politics. Pag narating na nila yung maximum yung peak nila, wag na. ayaw mo batiin yung isang consultant ni Mayor Bona. Ibigay na nila Lagi kang sa... tinatanong sa akin, the beautiful Dindin Banikid. Ay, ibigay na si Attorney din. Dapat mag-board member na yan. Oo. Lagi. Good morning, Attorney din. Well, consultant rin niya, administrator ata. Pinsan ng daddy ko, yung si Attorney Serdan. Putang Ang mother ko, administrator, di ba? ang grandmother ko at saka yung mother niya, magkapatid. May walay bigay, di ba? Di ba? Amay So, abong yun. di ba? Abong nyo. Abirog, amay abong nyo. Babay ko, Oo. si Atty. Serdan. Mataba, ay, Kwan yun, Hindi. dating consultant yun. baka hindi niya alam ba ako, anak ako ni Renelo Soriano de Makikita ka Vera. niya kasi tanong ko siya. Pag pinost natin yan. So, ibang taon. Si January, Aragudo, kabat mo. January. Ragudo, Attorney January. Ah, Ragudo. yung- Attorney Fernandez. Yung mayroong... Danny Fernandez.
mayroong law office sa Bunuan. Bunuan. Kaiba yung Attorney Danny Fernandez and Attorney Sardan. Ang consultation fee, nakapaskil doon. So before you enter. Ah. Samantalang with regards to Attorney Artemio Amon, ang consultation free. Meron ka pang free ice cream sa law office. Meron ka pang pabitbit na... Kasi politiko si Amon. Abogado ni Ramon Tulfo. So, yun na, Ramon Tulfo. Kasi minsan pag nagko-comment siya, ano ko Mayor, tinatawag siya doon eh. Best friend ni Tulfo. So aside from Mahaldan City, hindi ba wala bang movement for City Hall? Hindi pa pwede. Ito kasi kahit ang bayambang na ginugroup sa city, ang nakalagay kasi sa Local government. sa local government code, ang income mo dapat kung mag-city ka is 400 million. So, pabayambang si Magaldan, si Bayambang ang pinakamayaman eh. Oo. 650 million ang budget niya. Si Bayambang, ang kanyang local tax is 180 lang. 400 ang bubunuin mo. Local tax. Kaya may stricto na ngayon ng City Hall. Kaya sa Pangasinan, malabo pang mga bayan dito na magsyudad kasi 400 million local tax. Example, si Magaldan, nagpa 530 siya. Ang local tax ni Magaldan dyan, siguro mga kwan yan. Baka mga 150 lang kasi si Magaldan 200 ata o 180. So malaki ang... Si Magaldan, nalilagay mo 200 din. Kasi Pero pag nag-open niya, diversion road ng from DBC establishment Silverius to Maasin to di multiplier effect. multiplier effect yan, di ba? Kailan Si Mayor Bona nakakuha sa Department of Agriculture ng 55 million farm to market roads. 5 to 8 barangays lalagyan. Tupot ko ng Serdan, umaangal ng mga farmer kasi siyempre expropriation. Sabi niya, hindi kasi in-explain naman daw nila na may dalin nyo, may lupa nyo, pag nalagyan ng... mag-appreciate ng ano yan. Kaya mag-appreciate, saka gabay-gabay. So, what is farmer in Pangasinan? Dumaralos. Mga dumaralos. Gabay-gabay to kasi pabibilis ang biyahe na nila. Hindi yun, nag-appreciate yung lupa. Kaya nga, isa yan, appreciate, saka Ang bibilis. ibig na appreciate, tataas yung... Wala daw naniningil na yung mag-i-stalling na, ay hindi, bayaran nyo ako. Di ba kasi last resort pala yung expropriation? Last resort yun, pag voluntary, mag-contract kayo, okay lang. problema. Kung matigas ang ulo ng one, At saka yun lang. yan, Expropriate mo yung land for public purpose. Ikaw lang yung media na nakakaintindi sa sinasabi ko expropriation. Hindi alam ni Harold yan, saka ni Juan, That's the power of... ni Atong. There are 3 powers of... under our... Police government, power, police power, taxation, expropriation, power of eminent domain. the three powers Baka of the government. naintindihan niya yung police power pag Wala to arrest. pag nanggulo ka police power na yun, hindi. Yung tataniman ka ng Shabu, police Hindi, power. ang police power, Harold, ay to see to it that the Tingnan mo si Harold kasi panan mo si Harold. government the government shall pass laws in order for the people not to be hurt, not to yung safety, yung regulation, safety regulation na Taxation, putang na pang kanya na. Pang political science sa college yan eh. Basic na kanya. Kaya lang tinuturo minsan sa mga first year. nakatulog kasi ako nung nagli-lecture si Justice Porfirio Season eh. Ginising lang ako ni Raul Lambino. Inquirer. Classmate mo si Raul sa college? Kasi sabi ni Harold, classmate niya si Raul eh. Hindi kayo classmate din Sir Raul. Ang ako makaklasmate dyan, Congressman Arthur Celeste. Si Art, classmate mo si Art? Raul Lambino. Na-classmate mo si Raul Lambino? Hindi, no. Contemporary nila, ang makaklase mga yan. Si Harold na. Classmate niya si Raul. Oo, matanda na rin si Harold. Well, anyway, Morts, that's the thriving town of Maldan under Mayor Bonafide de Vera. Tanong mo, Binalonan, small town, pero kaya na mag-budget ng 750 million a year. Bakit Kasi siya kaya? mayroong ang problema, walang problema ang kasi, alam mo naman yan town of the governor, siyempre nagiging, siguro napupunta doon yung the biggest cut in the provincial appropriation. Hindi, ito, explain ko. Subsidy. Tinanong ko kay Gob. Sabi ko, bakit umabot kayo ng 750? Because of the export processing zone. Yung Japanese... Hindi, aside from that, Morts, imbis na i-appropriate na ng town, Hindi, wala. Hindi. and then, ang ibig sabihin, doon sa mga development, Dapat umasento si Bautista ng panahon ni Espino. development program ng Binalunan, imbis na magpapatayo na ng i-appropriate na ng imbis na isushoulder na ng town, provincial government. Hindi, dapat si Bautista umasenso. Third class town pa rin. Ito, tanong mo ako, ba't umasenso? Kasi naglagay siya ng university. Alam pa yan, noon pa yan eh. Alam mo yung university, bawat estudyante dyan nagbabayad ng CHED pass.
15,000. Oo. So, kumikita siya dyan ng mga 250 ata, dyan sa kan, o 200 million a year. Kasi alam ko yan, kasi nung Kaya mayor, ginaya sa province yan. nung mayor pa si Governor Gico ngayon, no, nag-appropriate na sila dyan, unti-unti, partially, unti-unti na, hanggang nung Yan ang lumaki na kanya, yung the university. goose that lays the golden egg. Yes. Parang University of Urdaneta. Oh, that's good enough. Kaya si Abadito nung buhay pa, si Abadito noon, pag, di ba tayo nagtatanong English, yung mga media, di ba? Tupot-tupot yun kasi walay laon ko. Ronel, Morts, Pagkatapos- Dom Villaperte, puta, tanong doon, how much is your budget, Mayor? Puta, magsisigil siya ng kapre, di ba? Oh. Puta, gwapo yung si Mayor, mas kahit masikin lang, no? Maganda. You know, Morts, Urdaneta, the budget here is, mga kunta lang man, mga 1 billion, ilagay mo. Oh. You know, our budget is this because we have the goose that lays the golden egg. That's- Ano yan, Mayor? You see, University of Urdaneta, Baon Cristo, may puta kumikita. well, you see, Urdaneta City University, your good friend Terry Season. is now the president of senior citizen of Manawag. Oh, nakaputa consultant ng Ming Rosario. Imbaga ng Ming. Para wag lang tumakbong politika. Latest picture I saw at Ming Rosario. May artista kasi dumating doon eh. Hindi na makinig ka. Putang ina, nandun si Domi Ching. Nagkabati na sila magkatabi sila ni Mayor. Ay, magkabati na ba? Nag-away-awayan sila. Oh, dahil sa sewerage. Sewerage. Ngayon, katabi na ni Domi, Vice Mayor. Bakit? Nabigyan ng Hindi kasi may, parang ano eh, yung housing one na inaugurate. May magandang artista, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Kita ko si Mayor Ming, saka si So Domi. dahil sa artista, nagbati sila. Hindi ko alam. Papasala ko doon next week. Pasala natin. Oo. Ay, Grabe. grabe. Kumusta yung Terry Season? Hindi ko man naman nakikita. Si Terry. Sabi nga, si Terry Season daw, nag-i-stock ng mga, mga alak na eh. Yun ang koleksyon niya ngayon. Sabi ko, pag Pasala natin. nakapasang ka dyan, mawasan natin yung alak mo, baka overflowing na yun. So, Lords, Binelonan is also thriving. Kaya walo yan. Sabi ko kasi ng mga top 8 na mayaman na kwan. Santa Barbara. Oh. Kumikita. Punta, sabi ni Mayor Saplan, Ginebra, 28 million a year. Yung business tax. Kalasyaw. Putang ina, Kalasyaw for the first time, 510 million ang budget niya. So, top 10, sabi ko na Top 8 na richest town. Ano Kalasyaw, Binalonan, Sual, 510. Bumaba sa Sual rin eh. Kaya mo ng sol kasi power. Bayambang, Malasike. Yan. Malasike. Bangadan. Yun lang naman mga mayaman. And later on, si Bugal yun. Yung ibang town, lalo dun sa inyo, sa Western, mga si Sadong, sabi ko malapit na rin kasi 210 nata si Dasol eh. So, yung bugal yun, kung mag-ano dyan, magkikerry ng Solar progress solar. Di kasi nga, 1,300 megawatt, si Swal, 1,200. Meron siyang 250 million business tax eh. 1% of the gross income. 1%. Well, of all these towns, Mors, what can you say about the rate of progress? Will the rate of progress ng isang municipality or siyudad makakaroon ng malaking epekto doon sa 2028 election? Will kasi pag progressive town, in other words, it shows that it manifests that there is a good leadership. No? Ang usually nagiging progressive yun, di naman sa local eh. Kaya sabi nga ni Governor sa akin, Hindi ba makakaroon ng naka-base yan sa para allotment eh. for re-election ng mga politiko? Kunyari, progressive town. Putang na siyempre 20% development fund. Alam mo yun? Oh. Example, ang budget niya 500 million. Ilan yun? Kunin mo yung 20%. Oh. Sa 100, may 20 million na siya. Sa 5, ilan yun? Ilang 20 million yun? 100 million. 100 million. Oh. Pang infrastructure yan eh. Kalsada. Eh kung swapang si Mayor, kunin niya yung 30% doon. Hindi, may 30 million na siya. Pambili na ng boto yun. Kaya nga, dyan kinukuha. Kaya nga sabi ko, dyan sa province, sabi ko kay Vice Governor, bakit, hanggang ngayon Basta nakita, you bump with the mayors there. Mayor, baka ano pinapa-review nyo dito sa Sangguniang? Di ba? Review. Budget namin. Sabi ko, hanggang hindi pa natatapos. Puta, Mayo na, wala pang budget. Oo nga eh. Sabi ko, hindi nyo di ba nakalagay sa batas? Wala kang budget, hindi mo magamit yung 20% development fund. Walang project kasi nga na-delay yung review. Kaya pag walang project, syempre ang bulsa, hindi mo mabubulsa. Bawiin mo na doon sa ghost employees kasi general fund naman yun eh.
Kaya nga dapat magkaroon ng transparency talaga sa government. Pero usually, ang yaman ng LGU, hindi naman dahil sa kanya. Nakabase yan sa collection ng national government. RPT at saka other local Nakalagay sa local government business code. collection, di ba? Yung budget ngayon, yung allocation ngayon, di ba? Population, areas, income. At saka Itong budget ngayon, 2026, 3 years atras yan eh. At saka dapat na-update yung revenue code so that yung business collections, business permits, ma-upgrade din para magkaroon ng mataas na collection locally doon sa mga When business Harold business. Barcelona and Sammy, na-stroke si Sammy sumasakay siya sa Sammy sasakyan. Rosala? Oo, na-stroke. Wala na siya sa media. Oh, Kasi nga hindi siya nagme-maintenance. Nagpapahinga siya ngayon. When they were riding my car, kinuquiz ko mga broadcaster. Kasi siyempre, professor tayo ng political science. Ang sabi ko sa dalawa, kasi we're talking about internal revenue allotment or not na yun, national allotment na taxation. What is Mandana's doctrine? oh, Na. diba, yung asawa niya, si ex-governor, di ba? Oo. Mandana, si governor, si Matanda. Sino ba yung governor nila ng asawa? Taga China daw yun, parang alis go. What is Mandana's doctrine? Punta, di makasagot yung dalawa. Oh. Sumagot si Harold. That is Manzana's doctrine. Ngayon, ang Mandanas, lumaki ang income ng local government code. Because dati-rati, di ba, value-added tax lang itong kinukuha eh. Kahit ka sa Jollibee, di ba, may 12 value-added tax. Yung iba dyan, ibibigay sa mga probinsya yan, di ba? Ngayon, kinwestiyon ni Matanda sa Batangas, Congressman pa siya noon. Supreme Court ang putang na kinwestiyon. Sabi niya, nakalagay sa Constitution na lahat ng taxation, may share yung local government, including the province. inaral ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, tama si Congressman Mandanas. Oh. Kaya, tinatanong ko yung dalawang broadcaster, putang na, komentaryo kami ng komentaryo, dapat nagbabasa kayo ng dyaryo. What is Mandanas doctrine? Sabi ni Harold, that is very simple. That is Manzanas doctrine. Tama naman si Harold kasi pag dumami ang kita ng LGU, may Manzanas. May apple talaga. Kaya lumaki ang kita ngayon ng LGU. Dahil from the time na hindi pinatupad yung supposed to be share ng local government, province, municipality, city, component city, dapat ilang years din yun eh. Biglang nung nagkaroon ng decision ng Supreme Court because of the Mandanas doctrine, Lumaki lumaki, biglang binigay sa mga NGOs. Tapos nung lumaki naman, ang ginawa ng national, putangin na nyo, lumaki kita nyo Yung mga dating sinasubsidize ng national na, example, agriculture, mga Pero ang problema, binalik sa LGU yun, DOH. Well, lately, ang problema, yung naging na-devolve yung agricultural, yung Bureau of Agricultural Extension, Nilagay sa na-devolve LGU. Yung LGU walang ginawa, kaya wala tayo sa public industry, wala. Tanungin mo yung mga mayor, hindi, lumaki Wala. kita nyo. Sabi niya, lumaki nga dahil sa Mandanas, pero dumami naman Well, anyway, March, it's nice talking about that, and this is very academic. Maganda itong panat. Maganda ito, yung makakapanayam din natin si Senatoriable Tony Raul Lambino, constitutionalist and a farmer magnet niya dahil sa baka. Isang libo ang baka. Baka. Pero nandito yung maganda sana. kapatid ni Manny Piñon. Kumain dito. Oo. Isang araw, nakita mo yun, Bong Piñon. Well, Yung Atkins sa Umingan, maglalagay sila ng 4,500 one of wagyu. these days, makakapanayam natin si Tony Raul Lambino and talagang makikita natin yung national issues doon. He will analyze deeply of political issues nationally. Well, anyway, we will be back in some other days. Uwi ka na sa Ilocos, ngayon. Hindi pa. Dahil... Putang ina, paano ka pa matatapos? Nandiyan ang mais. Oo nga, hindi na naman ang mais. Kaya lang, carbohydrates. Galing sa medyo- carbohydrates ba yan? Oo. Malakas yan sa sugar. Well, anyway, some other time. Okay? Puta, Good di morning na again. mais. Oo, sige. Bye.